Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-24 na kabanata ng unang aklat ng Samuel. Ang tema po ng kabanatang ito ay ang tunay na lakas ay hindi sa paghihiganti kundi sa pagpipigil dahil sa takot sa Diyos. Ano po, yung konteksto po ng kabanatang ito ay si David. Hinahabol pa rin siya ni Saul at sa kabanatang ito ay binigyan siya ng pagkakataon, no, na gawin yung gusto niya, pero pinili niya pa rin kung ano yung gusto ng Panginoon sa kanya. Okay. So, bago tayo magpatuloy, tayo po muna idumulog sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na buksan mo aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, at dalangin po namin na ikaw ang mapapurihan sa spirito at katotohanan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So verse 1, sabi po dito, nang magbalik si Saul mula sa pagtugis sa mga Filisteo, may nagsabi sa kanyang si David ay nasa ilang ng En-gedi. Kaya kumuha siya ng 3,000 mahuhusay na kawal mula sa Israel at isinama ang mga ito sa paghahanap kay David sa kaburulan ng maiilap na kambing. Nang mapatapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat ng mga kulungan ng tupa. Nagkataon namang si David at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. So ito yung unexpected opportunity kung saan si Saul ay pumasok sa kuweba, hindi niya alam na nandoon si David. Sabi ng mga tauhan ni David, ito ang pagkakataon, ibinigay na ng Diyos sa iyo ang kaaway mo. Ano po? So tandaan natin, hindi lahat ng open door ay galing sa Diyos, no? Minsan ang temptation ay nagmumukhang divine opportunity. Hindi ibig sabihin madali. Ibig sabihin ay tama. Ano po, tandaan natin yan. So, verse 4, sabi dito, sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito ang katuparan ng sinabi ni Yahweh, na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, inusig siya ng kanyang budhi sapagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. Pinakiusapan ni David ang kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Tumayo na si Saul at umalis. Ayan, dito makita natin, nakalapit si David, pinutol lang niya yung laylayan ng damit ni Saul. Pero ganun lang yung ginawa niya, pero grabe, no, nakonsensya siya, no. Kahit maliit lang ang ginawa niya, nasaktan yung kanyang konsensya, no po. Yung heart-struck, no? Kasi kapag binasa natin siya sa English, makikita po natin yung word na heart-struck, na ay merong malalim na conviction, no? Hindi lang siya guilt, kundi malalim na conviction. Ano po? At dito makikita natin, no, yung sabi ni David, hindi ko gagawin ito sa aking Panginoon, ang pinahiran ng Diyos. So kinilala ni David yung paghirang kay Saul ng Panginoon. Ano po, ang respeto ni David ay hindi base sa ugali ni Saul, kundi sa posisyon na ibinigay ng Diyos. Ayan mga kapatid, ano po, napakahalaga po ng respeto na dapat ibigay natin sa mga lingkod ng Diyos, sa mga pinili ng Panginoon. Hindi dapat nagbabago yon dahil sa ugali nila, kundi dapat nananatili yon dahil ang Diyos ang nagposisyon sa kanila. Honor is tested when you have the power to dishonor. Ano po, yung ating paggalang, yung ating pag-uugali patungkol po sa kanila ay nakabase sa kung paano natin sila itinatrato kahit na nagkakamali sila. 8, nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at sumigaw, mahal kong hari. Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumuko si David. Sinabi niya, bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? Mapapatunayan ko sa inyo na hindi totoo yun. Kanina sa iyong lib ay binigyan ako
ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Gusto na ng mga tauhan kong patayin kayo, ngunit hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya'y pinili ni Yahweh. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylaya ng inyong balabal. Kung ito'y naputol ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo roon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Hatulan nawa tayong dalawa ni Yahweh. Siya na ang magpaparusa sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng kasabihan ng matatanda, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, kaya't hindi ko kayo pagbubuhatan ng kamay. Sino ba ako upang hanapin ng hari ng Israel? Isang patay na aso o pulgas lamang ang aking katulad. Si Yahweh nawa ang humatol sa ating dalawa, magsiyasat nawa siya at ipaglaban ako at iligtas sa iyong mga kamay. Grabe no po, lumabas si David at nagsalita, ipinakita niya ang piraso ng damit. Pinatunayan niya ang kaya niyang pumatay pero hindi niya ito ginawa. Kaya sabi niya, si Lord na ang humatol sa ating dalawa. Sabi niya, hindi, alam mo, sometimes hindi natin kailangang ipaghiganti yung ating sarili, no? Ibigay natin yung justice sa Panginoon, no? You don't need to prove anything when God is your defender. Ano po kasi si Lord, lagi po siyang tapat kung humatol at lagi siyang nasa tamang panahon. Verse 16, pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba iyan? At siya'y tumangis. Sinabi pa ni Saul, tama ka, David, at ako'y mali. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinatay kahit inilagay na ako ni Yahweh sa iyong mga kamay. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo at ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng iyong kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ni Yahweh sa ginawa mo ito sa akin ngayon. Alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at sigurado akong magiging matatag ang kaharian sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ipangako mo sa pangalan ni Yahweh na hindi mo uubusin ang aking lahi at hindi mo buburahin sa daigdig ang pangalan ng aking angkan. Ipinangako naman ito ni David kay Saul. Pagkatapos nito'y umuwi na si Saul. Sila David naman ay nagbalik sa kanilang pinagtataguan. Yan, grabe no, yung response dito ni Saul. Umiyak siya. Sinabi niya, ikaw ay mas matuwid kaysa sa akin. Alam niyo po, ang tunay na repentance ay makikita no sa panahon. Ano po? Kasi dito makikita natin sa story na to, though umiyak si Saul and ang ganda ng response niya, hindi tunay yung repentance niya dito. Temporary lang. Hindi lahat ng sorry ay pagbabago, no? Minsan emotional lang, hindi transformational. So yung repentance kasi dapat may result, ano po, dapat nagta-transform, no? Dito makikita natin humingi si Saul ng pangako kay David, at tinugon naman ito ni David. Sabi kasi ni Saul, sana hindi mo papatayin yung aking angkan. At sumang-ayon dito si David, no? Pinili pa rin ni David yung mercy over revenge. Ito po, makikita natin yung iba't ibang aral. Ano po, una makikita natin that every opportunity is God's will. Hindi lahat ng pagkakataon, no? May mga pagkakataon na mukhang sagot sa panalangin, but actually, it's a test pa rin pala sa atin, no? Number 2, makikita din natin dito yung God natin, yung heart natin. Even in a small things, no? Kung ang maliit ay mali pa rin iyon sa Diyos, no? Kasi sometimes, maliit na bagay lang naman yan. So, unawa na yun ang Panginoon. But actually, maliit or malaki, still, pagkakasala pa rin po yun. Number 3, makikita din natin dito, honor, no? Gumalang tayo, even when it hurts, no? Hindi ka nag-honor dahil deserve nila, kundi dahil mahal mo ang Diyos. Napakaganda pong mensahe ito, no? Napakagandang lesson nito at nakita natin to sa buhay ni David.
Another thing na makikita natin dito sa kabanatang ito, let God be the judge. No? Hindi mo kailangan gumanti. Ang Diyos ang bahala sa hustisya. Ang kailangan lang natin gawin, ang responsibility lang natin gawin is ang tugunin, no, at gumawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Isa pang makikita po natin dito is choose mercy over revenge, no. Mas makapangyarihan pa rin yung pagpapatawad kaysa sa paghihiganti. At nakita po natin yan sa buhay ni David. Ang tunay na lakas ay hindi sa kakayanan nating kumanti, kundi ang kakayanan nating magpigil kahit kaya mong manakit. Ayan, so dito po makikita natin sa kabanatang ito na grabe yung ipinapakita ng Diyos sa bawat senaryo ng buhay ni David at kung paano si David tumugon sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Kaya tandaan natin, kung hinahawakan mo ang hustisya, bibitawan mo ang biyaya, no? Pero kung ibinibigay mo sa Diyos ang laban, siya ang lalaban para sa iyo. At sa Kanya, ang buhay natin ay still paganda pa rin ng paganda. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at muli, kay Jesus lamang ang papuri.